Nakadetine na sa Prague, Czech Republic si dating Congressman Zaldico na itinuturong isa sa mga nasa sentro ng flood control scandal. Pero nakikipag-ugnayan pa rin ang pamahalaan ng Pilipinas sa mga opisyal ng Czech Republic sa pag-asang maiuwi agad si Ko. Tinanong naman ang palasyo kung handa ba ang Pangulo sa mga isisiwalat ni Ko, lalo't idinawit na niya ang Pangulo sa umunoy katiwalian sa mga inilabas na video noon. At nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan! Yes, Mel, Emil, Vicky, maghapong nakatutok at nag-abang ng update ang Malacanang mula sa ating mga kinatawan sa Prague sa Czech Republic kaugnay sa pagkakaaresto sa dating kongresista na si Zaldico. Bago mag-alas 10 kagabi nang i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang social media pages na ang puganting si Zaldico nahuli at nakadetine na sa Prague, Czech Republic dahil sa pagbiyahe roon ng walang kaukulang dokumento. Wala iba'y binigay ng detalye ang Pangulo o ang mga otoridad kung paano nahuli ang dating kongresista na inaakusahang nasa sentro ng bilyon-bilyong pisong flood control scandal na pumutok noong nakaraang taon. Ang passport po ni Zaldico ay kanselado na. Magugunit ang Disyembre na nakaraang taon nang kanselehin ang pasaporte ni Ko matapos makasuhan ng graft at malversation kaugnay ng flood control scandal. Ikinatuwa raw ng Pangulo ang pagkakahuli kay Ko. Managot ang dapat na managot. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, cancelled ang passport, sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas para managot? Patuloy daw ang pakikipagtulungan ng pamahalaan ng Pilipinas sa Czech Republic para matiyak na masusunod ang tama at legal na proseso at maibalik sa Pilipinas si Ko sa lalong madaling panahon. Sa isang kasunod na post kaninang umaga, sinabi ng Pangulo na nahuli si Ko sa German border na magtangkang pumasok mula sa Czech Republic. Hindi raw pinayagang makatawid sa Germany si Ko at ibinalik sa mga Czech authorities. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, matatanda ang naglabas ang serye ng mga video si Ko ng mga umano'y nalalaman niya tungkol sa flood control scandal kung saan idinawit niya mismo si Pangulong Bongbong Marcos at mga miyembro ng First Family sa flood control scandal. Hamon ng Pangulo ay Ko noon, bumalik sa Pilipinas, harapin ang kanyang kaso at dito niya patunayan ang kanyang mga bintang. Tinanong muli ang Malacanang kanina sa mga posibleng isiwalat ni Ko kapag nagbalik bansa na. How prepared is the President considering that before Zaldico's arrest, Zaldico is dragging the President's name into the flood control anomaly saying na siya yung mastermind? Ang dapat tatanong dyan ay kung handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpa-imbestiga ng maanumalyang flood control projects. Siya ang nangunang magpa-imbestiga ng di umanong korupsyon. Ang Pangulo ay handang makinig sa lahat ng maaaring sabihin ng mga taong involved at dapat na managot sa batas. Vicky, hanggang sa mga oras ito ay nag-aabang tayo ng update mula sa Malacanang kaugnay nga sa latest sa pagkakaaresto kay Zaldico. Pero ito raw pagkakaaresto kay Ko ayon sa Malacanang ay patunay na hindi nakakalimutan ng Administrasyong Marcos ang flood control scandal sa kabila ng panibagong mga hamong kinakaharap na bansa. Vicky. Ivan, bukod nga sa mga detalyeng iniulat mo, wala na bang ibang impormasyon na inilalabas ang Malacanang for such a big development like this? Vicky, as of 10 minutes ago, nagtanong pa tayo sa PCO, baka meron tayong pwedeng pang-breaking, significant development sa pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Czech Republic. Wala pa raw, pero ang pangako naman ng Presidential Communications Office, any significant development ay agad nilang isa sa publiko at hindi naman daw nila ito titigilan, Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.